mapapanood tuwing Martes sa Nagbabagang Balita ni Kamunding dito lamang sa CGN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao and worldwide. Edmund sa Maniego, Pangilinan, at ito na muli ang ating pinakihintay niyong programa. Nagbabagang Balita ni Kamunding. Ayun. Bago natin simulan ang programa ay purihin muna natin sa itaas at makapaghandog tayo ng magandang balita. Tamang balita at hindi fake news at gabayan tayo ng espiritu na may deliver to ng tama. Ayun. Kamusta na kayo mga senior citizens na gaya namin? Naming dalawa pala. Yung isa, ano pa eh? Batang-bata pa. Yun daw. Yes, gayon din yung mga kabataan na dapat aral lang muna kayo, ha? Aral-aral para makatulong sa ating mga magulang at pag nagpagtrabaho tayo, huwag naman natin silang kalimutan. Hindi naman sa inuobliga ng magulang na tulungan sila, no? Pero God willing ay matulungan na tayo. At kamusta may mga birthday, gaya ni Nelson nung nakaraan at yung mga iba pang nagka-birthday gaya ni kasamang Ellen. Birthday kahapon at nagpakain ng pansit, malabon at iba pa. Okay. Gayon din sa mga iba pa na si gaya ni Roland Hota, ha? O Roland at yun. Mag-celebrate ka rin ng iyong kaarawan. At ngayon pala si kalimutan ko si Ermitanyo, ha? Yung kolumnista ng isang pahayagan na kasama natin at happy birthday po, sir. Ayun, binahing na yung kasama natin dito sa naligo na ba kayo dyan lahat? At mukhang may allergy itong mga rito, no? At nabahing. Ako, katatapos ko lang ng isang araw. Para sa akin kakasunat katanin baka yung isang linggo pa raw ganun talaga, no? Kaya nga pala kanina umattend ako ng Philippine Sports Writers Association weekly forum, ito yung Tuesday forum, at napakaganda ng talakayan ng nangyari dito. At ang guess natin matindi, ha? Yung si Coach Norman Black ng SEA Games, ha? Philippine coach ng SEA Games sa basketball, ha? Nandun siya at si yung representative ni Manny Beles Pangilinan ng samahan ng basketball ng Pilipinas, ha? Si Erica D. Okay. Ayan, si Dr. Ian naman yan, yung sa mga natin, yung mga sa basketball, yan, Norman Black, ha? Kilala nyo na yan, dating Philippine team din yan, ha? At coach ng Gilas, Pilipinas. Ayan, ang big time, ha? Sama ng basketball ng Pilipinas, si Erica D. Ayan ang right hand ni MVP, ha? Ng Pangilinan, ng samahan ng basketball association. Ngayon, to take it more seriously, ito yung press release nila, no? So, basketball holds court in the Philippine Sports Writers Association Forum. Ito nga, this Tuesday, September 9, as the weekly session resumes at the Conference Hall of Rizal Memorial Complex dito sa Vita Cruz. Ito ang guest nila ay si Samahang Basketball ng Pilipinas, Executive Director Erica D. Ayan, nandiyan sa picture yan. Pero tayo ng autograph dyan. No?
Ayan si Big Boss, Erica D. He leads the special guest ng 10:30 a.m. public sports program as he talked about the compact schedule of the federation in the final quarter of this year. Ito ang importante, including the preparations for the FIBA World Cup qualifiers and the 33rd Southeast Asian Games in Thailand. Pinaliwanag niya lahat yung mga pros and cons. Siyempre, more on positive side na ginani nga, no? So, sa isang banda naman, si Gilas Pilipinas men's team coach ng SEA Games, no? Ito, nag-Philippine team member din to, basketball. Same time, nag-coach si Norman Black, ano? Yun, Norman Black. Nandun din. At yan, nagpa-picture nga kami, Liit na, naging duwende ko, At, ang babait nila, no? So, lahat ay ginawa niya. Tapos yung pinakahuli, yung si Dr. Ian Nabarosa, yung fiber kinetics, at discuss naman niya yung how to proper course reduce injuries among basketball players, mga tips kung paano maging napilayan, paano maiwasan to, anong kailangan gawing medicine, so mga vitamins, So, piniliwanag ni Ian Nabarosa. Ayan, ayan si Ian Nabarosa. At yun ang nangyari. Okay. Yan yun sa first part ng natin. Tapos yung the second part is coming to town. Parang si Santa Claus, Ayun. Ito ang nakapanayam natin, itong press release ni Mayor Angelo Gel B. Alonte ng Binyan City. Ayan, nagpapicture kami nung bisita ko siya kahapon. At na-entertain naman niya ako. Kasi meron tayong sinamahan na isang constituent ng Binyan City, nahihiya. So, sinamahan ko. Agad naman tayong tinulungan ni Mayor Gel Alonte. Mabuhay ka. Ito kahit walang papers o documents ay pinauna muna niya ang konting financial help dun sa victim of cancer patient. Doon ako naantig namin kahit walang mga dokumento ay nanda siyang tumulong sa Binyanense na pinasasabukan niya. Maasahan ka talaga sa Binyan City at ayun at papasalamat yung tinulungan at pati na yung mga medical nito needs to follow kasi yung mga papers hinahanda na at second time round sumangkot yun na ang main event. Sa isang banda naman ay gusto kong basahin yung isang press release nila, isang malaking karangalan na makilala ang lungsod ng Binyan bilang national finalist ng Best Tourism Destination of the Year 2025-2027. Kasama po natin ng lungsod ng Baguio at ang Sipalay. Congratulations po, mabalitat po silang nagkaroon ng award ng Best Destination of the Year 2025-2027. So, ito'y patunay lamang na tunay na buhay ang kasaysayan, kultura at sining sa ating lungsod ng Binyan. Ang kayamanang pinapagtalagahan at patuloy na pinagmamalaki bilang mga Binyanense. Maraming salamat sa ating Bicchato Head, Dr. BJ Borja, at sa lahat ng bumubuo ng Bicchato. Pinakita ng inyong lingkod sa pamamagitan ng inyong malikang isipin at dedikasyon na gibay-daga upang maipakita sa buong bansa ang ganda at yaman ng lungsod ng Binyan. Ayun. At so, sa isang banda naman, dahil sa sipag, malasakit at dedikasyon ng buong pamahalang lungsod ng Binyan, ay umangat
sa Prime HRM Level 2 accredited ang silang patunay itong malinaw, maayos, de kalidad ng ating human resource management systems. Tunay kaya naman na paglilingkod ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa ating HR team na pinangunahan ni Miss Jenny Ann Sarmiento. Ang inyong sipag at dedikasyon ang naging daan para maisakatuparan ang lahat ng ito. Ayun. So maraming nangyayari. Later on ay kwento natin uli yung mga nangyayari dito sa Binyan City. Kamusta nga pala si MDS Maharlika President, Marder Sige? Siya ang head ng People's Law Enforcement Board. At same time, yun yung pleb, pleb ng Binyan. Siya ang head noon. Same time, Secretary General to ng buong Laguna. Gayon din kay Donald Castro, ang Chief of Staff ni Governor Sol Aragones. At mabuhay ka, kasamang Donald Castro. Alam mo yung si Donald Castro, siya yung dating, kung di ako nagkakamali, siya yung dating station manager ng DCJB, no? Yung DCJB ay yung pag-aari ng nila Joel Villanueva, si Congressman Joel Villanueva. Ito nakabase sa Calamba, Laguna. At ewan ko kung siya pa rin ang station manager nito, nung radyo DCJB. At ang alam ko ay nandun siya sa party list ni Sol Aragones, kalimutan ko yung pangalan niya, Saklay ba yung something, Pero at the same time, na-coordinate siya kay Office of the Governor Sol Aragones, yung dating broadcaster, Naging congressman din si Sol, party list, at siya ngayon ang governor ng Laguna. Ayun, kamusta na po dyan, at daming natulungan ito, gaya nung binaha yung Binyan City, Lahat ng tulong ni Gob ay binigay, At tumulong at nakipag-coordinate kay Mayor Jel Alonte, Congressman Arman Dimagila at Lenlen Alonte Nagyat, 10 na mga councilors ng Binyan City. At nagbigay ng mga donasyon, gaya ng mga pagkain, mga relief goods, at same time konting pera, para sa mga napinsala ng baha at ng bagyo, ng nakaraang bagyo, So, yun ang nangyayari. Ganyan din, kamustahin ko rin si Rodolfo Popit Montañez ng Barangay Langkiwa, 10 ng kanyang mga kagawad at kanyang mga tauhan at yung 24 barangay sa Binyan City. Okay. So, kay Mayor Isko Moreno naman ay okay, all right, At napakaganda ginagawa niya sa lungsod ng Manila, gaya rin ang ginagawa ni Mayora Joy Belmonte dito sa Quezon City. At patnubayan ng mga kayo ng nasa itaas at para tuloy-tuloy ang yung serbisyo publiko. At common sa kanila yung nung pinabayaan nila ng dating kalaban sa politika. At tutulong-tulong sila most of the time, na magtulong-tulong na. At kalimutan na natin yung politika. At para makamit natin ang lalong kagaganda ng buhay ng kanya-kanyang distrito o kanya-kanyang lugar. Ayun. So, okay. So, kamusta na yung mga kaibigan natin dyan sa mga ibang cities dyan, At sana'y okay, all right din tayo sa ating mga ginagawa, At yun. At meron tayong ibang balita rito, gaya ng sa isang headline, sa isang pahayagan, Diskaya, couple kumanta. Sabi naman ni Baiko, wag tayong magpauto. At yun nga, si Chiso Escuder nawala na, Nagkaroon yata ng kudita, At pumasok naman si Soto. At sabi nga rito sa balita, kudita sa Senado. Ay, maraming salamat kay Joanne de la Cruz, Sabi niya, good afternoon.
CCN News, Mababati Media CCN from Bacolod City. Pa-shout out po si Joan de la Cruz ng Bacolod City. Ayun, maraming salamat po, Madam Joan de la Cruz. At ayun. So, sa ibang banda ng ating mga balita ay nasabunan na talaga yung sabungero, no? Ng paulit-ulit na yata yun. Ewan ko, no? Nawala na yung usapan dun sa sabungero at napunta sa mga flood control. At, ayun, gayon ang takbo ng mga dapat mangyari. At, yun. So, sabi rin ang balita, kinanta ng mag-asawang Sarah at Curly Discaya ang mga pangalan ng ilang taong kongresista, kanilang mga staff at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y, hindi umano, umano'y, tinutukoy na talaga, sangkot sa katiwalian sa mga flood control project sa ating bansa. Mabigat na akusasyon to, no? At sa pandinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, sinabi ni Curly Discaya na paulit-ulit silang ginamit ng mga nasa pwesto dahil kung hindi sila susunod, ay wala silang magagawang proyekto. Ano ba yan? Ganun ang nangyari. So, paulit-ulit kaming ginagamit ng mga nasa pwesto. Sa sistemang ito, wala kaming magawa. Dahil kung hindi kami makikisama, gagawan na rin ng problema ang proyekto na na-award sa amin sa pagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Mabigat ang threat na yun, ano? Sinabi rin ni Discaya na matapos silang manalo sa bidding ay nilalapitan sila ng mga opisyal ng DPWH para humingi ng parte sa proyekto. Kaya may kausap akong mga bata, yung mga teenager. Anong gusto mong kurso? Mga totoy. Ang gusto kong kurso po ay maging kontraktor ba yun? Kontraktor. O ano? O kaya DPDPH na? Para bilyonaryo. Ay, naku, ano ba yan nangyayari sa atin? So, nawala na yung yung pagsisikap na... Anyway, yun ang realidad na nangyari na ewan ko, bakit ganun mga sagot ng mga kabataan, Samantala si Chis Escudero kinudita. Soto pasok na sa Senate presidency. Ayun, naku. So, parang magkasundo yung Di ba? Tingin ko parang magkasundo yung upper and lower house, Parang tuloy ang ligaya, Wala nang kumukontra na, Parang ganun ang dating, So, ayun ang realidad ng mga pangyayari. So, niluklok kahapon bilang bagong leader ng Senado si Senate President Vicente Tito Soto III matapos ang kudita laban kay Senator Francis Chis Escudero. 15 senador ang sumuporta sa liderato ni Soto, majority, So, pinalitan ni Escudero bilang leader ng Senado 15 buwan lamang matapos siyang makapatalsik ang dating Senate President na si Senator Juan Miguel Big Zubiri noong Mayo 2024. Si Soto ay pinuno ng minorya sa Senado bago siya mahalal bilang Pangulo ng Senado na dati niyang hawak mula May 2018 hanggang June 2022. Ang pagbabago sa pamumuno ng Senado ay naging daan para sa pagbabago ng komposisyon ng majority at minority bloc. Ayun ang nangyari doon. Sumama kay Soto ang mga miyembro ng minority group na bahagi na ngayon ng majority bloc. Nagpalitan ng pwesto, Yung nating majority, ano ba?
Ayun ang gulong ng palad, ano? Sila ay sina Senadora Risa Hontiveros, Panfilo Lacson, Loren Legarda, at Subiri. Si Lacson ay niluklok bilang Senate President pro tempore habang si Subiri naman ay Senate Majority Leader. Naalala ko to Subiri, guest namin to nung yung Philippine Charity Sweepstakes Summit, na ginanap sa Manila Hotel, At nandun siya, So, samantala, nagpapasalamat naman si Escudero sa mga kasamahang senador na nagtiwala sa kanya sa 19th at 20th Congress. Sinabi ni Escudero na nagalang niya ang desisyon ng mayorya at nire-respeto ang kanilang desisyon. Ayun. Ang dami, puro kontraktor ang mga balihita rito. Kundi kontraktor, DPWH engineer, at ewan ko ba, ano ba ang nangyayari rito? At ay nga pala, may mga may meeting yata ang rito, mamaya yung mga grupo nila NCRPO Press Club, at ongoing na yata ngayon, at didiscuss yata yung Christmas party when other projects, at yun, sa mga officers lang to, unfortunately hindi naman tayo officer, lang tayo, dakilang alay. Dati officer. Ganun talaga. Sa Senado nga, nagkukudita yung dating minority, ngayon majority na. Ano ba yan? Okay, yan ang realidad. Kaya wag tayo rin dapat let's be humble and anything goes. Maya-maya, galing-galing mo, yabang-yabang mo, yung kakalampag ka lang doon, may papalit na sa'yo, yung kala mo, kosa-kosa mo, kaibigan mo, na pala papalit sa'yo, hindi natin maintindihan, ganun talaga. Kaya the best way, yung gawin natin ng tama, at matuwid na trabaho, ganun pa man, minsan, nahaluan ng kung ano man, wala tayong magagawa, at least yung konsensya mo, maganda, wala kang tinapakan na tao, wala kang inergabyado, kung ano man mangyari sa'yo, yung budhi mo, may peace of mind ka. So, yun, ang mga gaya nito, 5 bagong DPWH USEC sa talaga ni Dizon. So, ito yung top to bottom revamp, di ba nagsabi to si Vince Dizon, nang hawakan niya yung DPWH na magmula taas, pababa. So, sabi rito sa balita, kinonforme ng Secretary Vince Dizon nang magtatalaga siya ng bagong Undersecretary sa Department of Public Works and Highways upang makatulong siya sa ginagawang paglilinis sa loob ng ahensya. So, kasunod na rin ang direktiba niya sa lahat ng DPWH deputies makailan ay nagsumite na ng kanilang courtesy resignation. So, ayon kay Dizon, sa ngayon ay 5 katao na ang napipisil upang may bagong USEC, Undersecretary sa ahensya. At yun nga, kabilang dito sina Office for Transportation Security, OTS Administrator Arthur Bisnar, Retired General Rico Bernabe, at Metro Pacific Tollways Corporation Chief Regulatory Office Array Perez. I know them, I trust them, they were referred by people I trust. So, we need to really bring a new blood. Ayun. So, yun. Hindi so, nagsumila rin siya ng appointment papers ng mga ito sa Malacanang at hinihintay lamang ang pag-aproba ng Pangulo. Ayun. Okay, so, kamusta na tayo dyan? At keep on liking our program, all the programs of CCN News, at guling i-like, share, o mag-comments kayo at subscribe,
para tulong-tulong tayo para sa kaunlad din ng ating bayan, makapagbigay ng serbisyo publiko sa lahat. At paramdam kayo, ha? Magbigay kayo ng komento o mga kuro-kuro o whatsoever para ma-broadcast natin at pailam sa ating pamahalaan ang inyong napupuso ang mga proyekto. At yun, gaya nito, ulitin natin ulit si Joan de la Cruz at magandang hapon na sa Bacolod City. Shout out daw, sabi ni Joan de la Cruz. At marami pa silang mga followers na gustong kumontak sa atin. Ewan ko ba bakit ayaw pumasok. Pasok na! Parang reporter pasok! Ayun, kamusta nga pala yung makasama natin sa mga pelikula dyan, mga FPJ boys, ha? Yung mga kasama natin sa mga Tondo boys dyan at Escolta boys at buhay na naman ang showbiz, ha? Kaya lang nag-uulan, no? Pero kahit umulan, no? The show must go on, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang mga talent pin nila, no? Hindi lang nag-iimbita yung iba, no? Uy, pwede pa ako, Hindi pa ako laos at pwede pa akong panggulo. O rapist daw. Hindi, trabaho lang naman ba? Kung anong dapat na role ay pwede pa. Wag lang yung gulpihan tapos yung stunt, ako po. Baka magka-bali-bali yung anong dapat mabali sa atin, ano? At siguro yung mga nagda-dialogue na konti dyan. Yung hi, hello, kumusta na? At mga props lang tayo. Ba, huwag niyong matahin yung mga talent. Miski na paano kumikita yan, ha? Kung mga libo-libo yan, pwede, ha? O minsan nawawala yung ibang zero, no? Nagiging, kunyari, 1.5 yung mo, bibigay lang sa'yo, 300. Yung may ibang ganun, no? Hoy, mga ganong, talent manager, huwag naman yung apihin yung mga ha? Marami akong bali-balita na ha? Ayoko lang punperyahin, Alam ko na yung mga ibang talent manager dyan, kinukupit ba yung Supposed to be that 30% yung bawas, di ba, sir? Nangyayari, lintik, Parang 80% na kanila, 20 na lang sa'yo. Ngayon, di naman makaangal yung iba, lalo yung mga nalaos ng stuntman, Yung mga magkapilay-pilay na, wala nang ma-action, di ba? Oo, yung mga nagbubuhat ng mga Oy, tumbling. Oo, sabi nga ni FPJ na kasama natin dito. At wala Pwede kami siguro role na investigador, di ba, sir? O kami ni Ka Wilson, pwedeng ganun, Chief of Police, O Chief of Police, mga ganun ba? So, alam mo ngayon, napaka na yung pelikulang natin. Hindi natin maintindihan. Minsan nagbo-boom daw, tapos minsan naman nagbo-boom pababa. Ewan ko ba? Unpredictable talaga ang mga nangyayari, At hopefully ay manumbalik ang dapat manumbalik. Ay, kamusta nga pala natin si Patrick Bato o Pato Gregorio, ang head ng Philippine Sports Commission na tinalaga ni Ferdinand Bongbong Marcos. Sige, thank you, Canelson. Kita uli, Ay, paalam na yung kasama natin broadcaster. Okay. Ayun. At yun ang mga senaryo. At ayos. So, sa iba pang balita ay ito, police news naman tayo, 2,515 police isasabak sa Black Friday flood control anomaly protest, meron palang anomaly protest, na mangyayari, anomaly protest. At sinabi ng NCRP spokesperson, Police Major Hazel Asilo, may kabuuang 1,215 personnel at nakatakda ng iposte sa Mindiola at mga tanggapan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Senado at House of Representatives, bukod pa sa naka-standby na 1,300 police na magsisilbing backup
sakaling kailanganin pa ang dagdag na alalay sa nagaganap na rally. So, ani ni Asilo, 4 na grupo ang kumpirmadong magsasagawa ng Black Friday, Sa Friday to, tolo. Black Friday protest at inaalam na kung may kaukulang permits at kung saan magdaraos. So, magpapatupad pa rin ang maximum tolerance sa mga rallyista kahit mabigo ang ilan na makakuha ng permit. Ayun. Okay, commercial muna. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino Views Channel TV 83. Isa na namang inaabangang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CCN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Okay. Okay, all right, At yun ang yung mga commercial natin, high-tech talaga ang natin, ng technician ng CCN News. At saludo ko. So, sa pagtutuloy ng balita, although wala silang permit, yung mga nagpo-protesta sa this coming Friday, sila ay binigyan ng tsansa ng ating mga PNP personnel na ipahayag kung kanilang mga saloobin. So, maximum tolerance kahit walang permit, Kung hindi sila madala sa pag-uusap, bibigyan pa rin sila ng at least 1 hour to disperse, pagkatapos ng rally. Sa natukoy naman ng Pasig Police, ang mga organizers ng grupo na posibleng sampahan ng reklamo ng mga diskaya dahil sa vandalismo, bukod sa pinag-aaralan ng kasong isasampa ng polisiya hinggil sa paglabag sa public assembly. So, nga naman, hindi naman tama kasi mga ibang ginagawa nila. Mayroon pinagbabato yung bahay ni Diskaya, mga putik at kung ano-ano pang pati sa sakyan nila pinagbabato, as per report, At yung pagrarally doon sa tapat ng bahay ata, parang ganoon po nangyayari. Sana gumawa tayo ng tama lang tayo sa SOP, Standard Operating Rules and Regulation, at wag tayong lumabag sa batas, Ayun. Sabi naman ni Congressman Marcy ng Marikina City ay tinawag na demolition job ang pagsiwalat sa double funding ng DPWH projects sa 2026. At klaro na pagkatapos kong i-expose ang DPWH project sa 2026 NEP, natapos na pero isinama pa rin sa program o double funding. Ngayon naman ako ang pilit na inanadawit sa mga kalokohan nila. So, ito naman ang sinabi ni Marikina Representative Mayor si Teodoro sa pagsasabing isang demolition job ito at diversionary tactics ng mga sindikato ang pag-ugnay sa kanya sa mga kontrata ng flood control projects sa lungsod at malinis na tunay na issue ng korupsyon at anomalya sa flood control projects ang DPWH. Giit ni Teodoro, walang katotohanan ng mga paratang at nakakolekta ng Manila City Government ng 12 million peso contractor's taxes mula sa kumpanyang sangkot sa flood control project sa lungsod. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Damagoso,
Ang 8 million peso dito ay nakolekta noong nakaraang linggo habang ang karagdagang pang 4 million peso ay nakolekta naman nitong Lunes ng umaga. Oh, wow. So, kaugnay ito, tiyak naman ng alkalde na bibigyan nila ng sapat na panahon ng mga kontratista upang ayusin ang kanilang obligasyon sa pamahalang lungsod. Nababahala rin si Damagoso na hindi sila magdadalawang isip na kasuhan ang mga ito kung mabibigong magbayad ng buwis sa city government. Matatanda ang una ng sinabi ni Damagoso na sa 255 million peso buwis na inahabol ng lokal na pamahalaan sa may 100 contractors ng flood control projects sa lungsod. Ayun. Okay, balitang droga naman, ano? Higit 1.1 billion illegal droga nasabat ng PIDEA. Well done to ha, PIDEA people, At inahayag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na maabot sa 1.16 bilyong peso halaga ng illegal drugs o droga ang kanilang nasabat mula August 29 hanggang September 5 ngayong taon sa buong bansa. Ayon kay PIDEA Director General Undersecretary Isagani P. Neres o Arneres, katuwang ang iba pang law enforcement agencies na nagsagawa sila ng kabuang 48 bypass marijuana eradication, operation, interdictions, warrants of arrest, and raids na humahuntong sa pagka-aresto ng 101 drug personalities na binubuo ng 36 na tulak, 24 drug den visitors, 7 drug den owners, maintainers, 12 drug possessors, 11 drug abusers. Kabilang dito ang 169,557.58 grams ng methamphetamine, hydrochloride or sabu, 10,250 piraso ng marijuana plants, 272.63 gramo ng marijuana, fruiting tops at 1,000 piraso ng marijuana seedings, abot din sa 86.7 kilo ng sabu. Ang nakumpiska ng nakakahalaga ng 589.98 peso yun sa intang operasyon sa barangay Rio Honda, Zamboanga City. Gayon din ang pagkasamsam ng 70 kilo shabu na nagkakahalaga ng 476 million peso sa interdiction operation sa loob ng bodega ng isang service courier company sa Bitas, Tondo at pagkakasamsam halos ng 11 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 78.8 million peso kasunod ng isa pang interdiction operation sa Clark Port Zone, Mabalacat, Pampanga. So, job well done na PIDEA people at ganda ng mga pinaggagawa nyo dyan. Matutuwa na naman si niyan, ng mga otoridad, dahil sa taas, PBBM. Ayos. Anong oras na ba? Mahaba pa pala. At, oo, dami natin mga balita rito. Oo. Oo. Pili tayo ng balita, Sobra na itong mga, ang dami natin kung anong babalitaan. Uy, kamusta nga pala si si Alex, Alex Ayala, yung tennis sensation natin sa abroad, kaliwat kanan ng award, yung pagkapasok niya sa Women's Tennis Association, ang unang Pilipino o Pilipina na nakagawa ng ganoong panalo, sa abroad at sa pamamagitan ng tennis. Ang maganda nito, meron siya mga ang daming mga sponsors, kaliwat kanan, meron pa nga nag-donate ng 45 million pesos. Ha? Sabi ni Ayala, gagawin daw niya to foundation para tumulong magpatayo ng... kasi alam niyo po dyan, yung tennis, laro po ng mayaman yan Kumbaga sa napakagastos po dyan at sa equipment na lang po ay kung kahit middle class ka pa, mahirapan ka, So, lumalabas si Alex Ayala, may kaya po to, So, may kaya, tapos yung sinusustain yung training sa abroad, po. Babayad pa ng mga coach yan, yung mga trainer, may mga schooling pa yun doon, So, bihira maka-afford ng ganyang opportunity. Kaya yan, yung fruits of
Na-connect pa siya sa Nadal Academy, no? Yung school ng tennis, yung founder po niya, yung tennis champion ng buong mundo, si Rafael Nadal, ano? Siyempre, napakamahal ng bayad. So, ginawa niya yung 45 million na mga donation na tatanggapin niya. Inano sa foundation para ilagap niya para po rito sa Pilipinas. Ganun ka, ano yung bata na yan, no? So, gagastusin ng mga walang-wala, may kaya o middle class na tennis. Magastos na po kasi yung equipment pa lang ang hirap na. So hopefully masustain. Meron din nga yung, sino ba yung Facebook, may-ari? Soberberg ba yun? Sino yun? Bill Gates. Oo, may ganon na, kasi merong gagawing parang tennis school. At the same time, tennis training center sa isang parte ng Pilipinas. Parang academy. Yung mga mahihirap na afford na ite-train doon, magtatayo. Umangal yung mga politiko ron, hindi raw nila kaya. So, ginawa nung isang sa Facebook yata yun, yung founder ng Facebook o something, ganon. Soderbergh ba yun, pre? Sino ba yun? O basta nag-donate ng ganun, siya na raw papagawa, lahat ng gastos. Ganun ang nangyayari kay Ayala, no? Lahat ng, meron pa nga dyan, merong 45 billion yata, kung mali lang ang basa ko, no? Pinamana sa kanya po yun, yung pera, dollar, billion, 40 plus billion, 40 plus. Ganun ang sinuswerte ng bata, ginagawa niya naman, tinutulungan niya naman yung mga less fortunate. Hindi niya sinusolo yung pera, So, binabalik niya. Kaya, pasukan ng mga sponsor, pati yung paggawa ng Wilson, yung bola ng tennis, pati yung mga rackets, Pasok yung donation. Pati nga yung prince ng, United Arab Emirates, papagamitin siya ng luxury airline, aeroplano. First class, airplane na pwede niyang gamitin sa kanyang mga tournaments abroad. Siyempre, hindi lang siya pupunta ron. Pati yung mga alalay niya ron. Mga trainer, baka mga relatives. So, pwedeng isama ron. Aside from that, may yearly, billions din of dollars na matatanggap. Ganun ang katiwala, At pati nga yung mga, celebrities, Si Carl Clarkson ba yun? Oh. Lahat na sumasaludo sa kanya at ewan ko, Huwag naman sanang lumaki ulo ng bata, Kasi merong mga ibang tao na hindi sanay sa ganyan, Malaki na ulo, nabubulagan, Sana ma-maintain niya yung paa niya na nakatapak pa rin sa lupa, At manalag sa taas na huwag siyang maging sakim, Okay. At i-share niya ang kanyang blessings. Ganun ang ginagawa ni Ayala. So, saludo tayo sa bata na to, si Alexander Ayala, sana maging ehemplo. Ehemplo na nga, dahil for almost 25, 30 years na, ngayon lang nanalo yung Pilipinas sa World Tennis Association. Para bang sila Heidelin Diaz to, Sila Manny Pacquiao, Ito ang sensation ngayon, si Alex Ayala. So, mag-focus din sana yung pamahalaan dito sa sports na to, Marami pa rin sports na napapabayaan gaya ng mga badminton. Pwede tayo dyan Pwede tayo doon sa football. Maliliit tayo pero maliligse, Dapat doon ang trust ng hindi yung puro basketball. Although nagkataasan ng mga player ng basketball ngayon, kasabay na. Pero, yan pa, nalalahian ng mga ibang race yan, Intermarriage, malalaki ang anak, hanggang 7-footer. Ang dami na ng 7-footer ngayon. Kaya lang, dapat mag-focus din tayo ng mga maliliit na. Maliliit naman talaga tayo, Din tayo sa football, boxing, yan. At yun, hindi kailangan yung height, Kailangan yung likse, bilis, lakas ng katawan. Yan, track and field, Yung tennis nga, buti nandiyan si Ayala, Alex Ayala, kasi daming mga champions ngayon, malalaki. Iba rin pumalo yung malalaki. Diba, kunyari, 6'2 ka, 6'3 ka. Aba, lakas ng power niyan. Pag hinampas yung bola, ewan ko kung masalo mo yun.
Oh, fortunately si Ayala, hindi naman 6-footer si Ayala, no? Pero nakakasabay, ano? Bihira yung ganoon, ano? Kaya nga, yun lang ang actually na ano, na nakaswerte na makapasok yung Pilipinas sa isang world event ng tennis sa abroad, ano? At wala pang sumusunod, dapat nagte-train na tayo ng mga ano, mga pasunod yan. So, yan ang ano natin. Kaya nga, ginagawa ni, ano, sa Philippine Sports Commission, bilib din ako rito, no? Palagi kong pinupuri to si Patrick Pato Gregorio. Siya yung dating chairman ng Philippine Basketball Association. At ito yung right hand na actually ni Manuel Velez Pangilinan, ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Gilas Pilipinas. Alam mo si Manny Pangilinan, may-ari ng Meralco, Maynilad, at iba-iba pang sangay ng pamahalaan, mga NLEX yata, kanya rin eh. Maraming consortium to si MVP, no? At yan, trusted niya itong si Patrick Gregorio, na sanay bilang negosyante. Mga corporate, billions di lang hinahawakan ito eh. As a private citizen noon, at ginawang PBA commissioner sa basketball, ano? At ngayon ay humahawak ngayon at inassign o inappoint ni President Bongbong Marcos Jr. na maging Philippine Olympic Commission chairman at hawakan yung Philippine sports, ano? At ayun na nga ang ginagawa niya. Lahat ng improvement, lahat ng bagong innovations ay tinutulak niya dahil lalo na yung mga solicitation, sanay siya sa mga malalaking pera, no? Pwedeng tumulong yung mga other sports association, other sponsors, mga billionaires, at kaya niyang kumbinsihin to. Gayun nga, sinisimulan na nga yung mga construction ng mga Rizal Memorial Coliseum dito sa Vito Cruz, no? From basketball court, mga tennis court, swimming pool, buildings, at iba pang lugar, ano, sa buong Pilipinas, at tatayuan ng mga kung ano-anong facilities, no? Marami, no? Diniscuss to nung Philippine Sports Summit, ano, na ginanap, ano, kamakailan, na inatanan ko rin yun, ano? At yun ang mga prohekto ni Patrick Gregorio, napakaganda, no po. So hopefully ay masustain ito. At alam ko naman kaya niya, no? Kaya ni Pato Gregorio. Ayun. So yun, sports news yun, ano? Oo. So kamusta na kayo dyan? At gising pa ba kayo dyan? Baka natutulog na kayo, ha? Hindi naman siguro, no? Hapon na yan, no? Merienda time, ha? Okay. Naku, sa isang banda, binira ni Mayor Baiko ang paawa effect, sanay sa kasinungalingan. Ano ba naman to si Bico? Binabanatan pa yung bumagsak na no? So, nababahala si Pasig Mayor Baiko Soto nitong Lunes sa mga mambabatas at sa publiko na huwag magpauto, huwag daw magpauto sa paawa effect ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya dahil sanay umano sa kasinungalingan. Okay. So reaksyon ni Soto sa kanyang Facebook post, tinawag niyang inconsistencies ang mga pahayag ng mga Diskaya sa ikatlong Senate hearing sa controversial na flood control projects. Obviously, they are congressmen, DPWH officials, and contractors who are guilty. But the spouses Diskaya are clearly angling to become state witness. Ayun, ang target daw, maging state witness. Para di sila makulong. We know they are capable of lying, anya. Naobserbahan ni Soto sa pandinig na itinuro ng mag-asawang Diskaya ang mga opisyal na pinilit silang sumali sa maanumalyang bidding at turnover ang mga kickback kapalit ng
katiyakang makuha ang government projects. Ayun, ganun pala daw, ano? So, batay sa sinabi ni Curly na kumikita lamang sila ng 2 to 3% o hanggang 5% ng halaga ng kontrata, na ayon kay Soto ay taliwas sa pahayag nila. Sa isang interview, naging billionaire sila na nasa 11 digits na daw ang pera nila. Ano ba talaga totoo? So, meaning at least 10 billion peso. Dahil paano ka magiging bilyonaryo na ganoon sa 2 to 3% profit? Aba, oo nga naman. So, sinong gagawa at ganoon kalaking krimen para sa 2 to 3%? Nakita? Huwag tayong magpauto sa mga paawa, effect nila. Wala raw silang magawa. Aba. So, ganoon Ayan ang mga reaction ng mga nangyayari, no? Okay. So, kamusta na po? At, mga paalala nga pala sa mga seniors dyan, ano? Yung mga fans natin, mga the young ones. Huwag tayo maglalabas, unpredictable ang weather condition ngayon. At, yun nga, gaya kanina madaling araw, no? Tsakang ulan, ano? Tapos ngayon naman, sobra init. So, kung lalabas din tayo, yung mga importante talaga ating pupuntahan. Kung wala naman, doon lang tayo sa bahay. Not unless, no, may mga needs para lumabas. Yung mga lolo-lola natin dyan. At pati na rin, yung mga nagtatrabaho, no? Pati na rin, yung walang trabaho. Aba, humanap kayong trabaho para kumita kayo. Rain or shine, obligado, lalo na kung may binubuhay kayong pamilya at may mga pinag-aaral o mga kailangang sustentuhan dyan, no? So, no choice. Kaya lang, see to it na magdala kayo ng mga payong, yung mga ano nyo dyan, tubig o maintenance nyo yan, mga gamot, At lalo na sa mga matatanda, yung pag-uwi nyo, no? Madilim sa kalye. So, huwag kayong magpapagabi. Kung papagabi man na kayo, may mga flashlight kayo o ingat lang kasi maraming nangyayari, Lalo na sa mga peligrosong daan, Oo, daming ginagawa ngayong mga kalye. Ingat-ingat lang po, Minsan yung aksidente, hindi mo alam yan, kahit nasa bahay ka, Kung talagang, kumbaga, oras mo na, Kailangan din ng pag-iingat, lalo na pag nasa labas ka, Nakatabi ka na nga, binabangga ka pa, Pero iba pa rin yung nasa tabi ka, Mas lamang yung chance mong, hindi ba, aksidente at mabuhay. Ayun. Ayun ang mga nangyayari. Okay. So, may balita ako rito na Teka, nasan ba yun, Hanapin ko saglit, Itong tagal ko lang hindi na balita yung mga latest na ginagawa sa Land Transportation Office. Teka, tingnan ko sa namin, yung Viber, baka meron tayong bagong mga balita, yung mga latest news ng Land Transportation Office, Okay. Ano ba pangalan nito? Okay. So, natin makita rito. Yung iba nating mga balita. Sabi rito, anong nangyari noon, noong September 9, 2024 ay sama naman ng balitan. Sinibak ni President Ferdinand Marcos Jr. si Bureau of Immigration Chief Norman Tansinko. Ang pagsibak kay Tansinko ay magkaugnayan sa pagtakas ni dating Banban Mayor Alice Guo.
Nauno nang sinabi ni PBBM na may gugulong na ulo sa mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa pagtakas ni Guo. Si Guo ay sangkot sa illegal operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na naharap din sa kasong human rights at trafficking at paglabag sa anti-corrupt practices. So, okay. Last 4 minutes and showbiz kaya muna tayo. Dismiss naman to. Pero ito may balita kay Main Mendoza, napakayaman pala nito. Bilyonaryo na daw at napakaraming branches, branches ng McDonald's, mostly in ako ba nabasa yung press release to somewhere in Bulacan, siguro 7 o 8 outlets ng McDonald's, iba pa yung mga properties na na iba, pakayaman pala nito si Main. Tapos mayaman pa yung pangasawa, si congressman, Atay, di ba yung padre ko? May asawang congressman to Tapos yung ama ay nasa custom. Aba, sana all. Sana all. Okay. Ito, iwasan natin, sa Olongapo naman to. Kaya layo na nito, Oo. Malapit-lapit dito. Anyway, basahin na rin natin to. Yung City Hall, City Hall employee, timbog sa pangingikil, Ito nangyari to sa Olongapo, So, isang kawani ng City Planning and Development Office na aresto sa kinasang entrapment operation matapos magsampa ng reklamo ng robbery extortion ng isang negosyante kamakalawa sa lungsod. Ayon kay Senior Agent Norman Rabita ng National Bureau of Investigation ng NBI, magbubukas ng dental clinic ang babaeng biktima na makausap ng 2 kawani at humingi ng halagang 98,100 para sa zoning, locational, and occupancy permits. Sa kanasang entrapment operation ay naaktuhan na umunong tumatanggap ng pera, nakunan pa ng video ang na-arrest ng suspect. Habang ikalawang suspect ay wala sa lugar ng mangyayaring operasyon, ngunit kinumpirma ng mga otoridad na sasampan din ito ng kaso. Sinabi naman na nadakip na suspect na tinulungan lamang siya ang biktima matapos hilihin ng isang kasamahan mula sa Business Permits and Licensing Office o BPLO na ayusin ang permit. Paliwanag niya ang 98,100 peso ay quotation lamang para sa lahat ng kakulang bayarin sa permit na incidental fees at hindi umano siya nangikil. Subalit nilinaw ng mga otoridad na walang kapangyarihan na sabing empleyado ng personal na tumanggap ng bayad para sa mga permit ng gobyerno dahil ang lahat ng transaksyon ay dapat dumaan lamang sa official channels ng pamahalang lungsod. Oo nga naman, dapat gano'n naman Dapat talaga dumaan dun sa proper channel. Sa may authorization ka. Pira naman yung magbayad sa labas Ba't ba nagtataka ako yung nagbabayad sa, kunyari, sa mall? O kaya sa mga Jollibee, Mga ganun, Ang galing ng mga convincing power, ng mga Yun na talaga, hindi niya nila siguro, Yung gumawa ng katarantaduhan, Yung manloko ng kapwa-tao sa pamamagitan ng extortion racket, At may ganyan tao, magaling ang bukadorya at nakakapanglinlang. Siguro ayos na. Kita-kita na lang ulit tayo siguro sa next Tuesday at ayun, papasalamat tayo kay CEO Mad sa Pangulima magbigyan tayo ng pagkakataon at pag-broadcast tuwing Martes. So see you again, Edmund Samaniego Pangilinan. See you again Tuesday afternoon. Bye. Isa na namang inaabangang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CGN News Filipino Views.
At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat.